Observation lang po, bago lang tayo magsimula para makita natin how faithful is our God. Number one, God will surely visit every generation. Ang sabi po ng Genesis 50:24, New King James Version, "And Joseph said to his brethren, I am dying, but God will surely visit you and bring you out of this land to the land of which he swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob." Just bow your head, please. Father God, I pray, take full control of everything. Holy Spirit, our lead teacher and our great programmer, move in your own special way. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen and amen. Misa po ang palakpak sa Panginoon. God will surely visit every generation. Sino ho ang may sabi? Si Joseph. Nung si Joseph po ay dying, ang sabi niya, "But God will surely visit you and bring you out of this land, to the land of which He swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob." Alam ho natin, to cut the story, 400 years na naroroon ang Israel doon po mismo sa lugar po ng Egypt at sila'y inalipin doon nung panahong iyon. Pero nung time ni Joseph, ang mga Israelita sobrang napaka-special, pinapahalagahan sapagkat ang gobernador during the time is no other than Joseph. Pero dumating ang panahon na si Joseph ay malapit ng mamatay. Siya mismo ang nagsabi na, "Huwag kayong mag-alala, God will surely visit you and bring you out of this land to the land of which He swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob." So naniniwala po ba kayo na ang bawat generation ay may different calling and at the same time, hindi papayag ang Diyos na hindi bisitahin ang bawat henerasyon? Amen? At kayo po'y kabilang sa present generation. And this present generation, whether you like it or not, according sa world study, the present generation, the long span of life, ay tumatagal na lamang between 73 to 76 years old ang present generation. Huwag ho kayong magbibilang ng taon, baka ho bigla kayong kabahan. But this is the reality ayon sa world study. Sa Bible, ang pinakamatagal na nabuhay, walang iba kundi si Methuselah. Nabuhay si Methuselah 969 years in the making. Sa Bible, pag tinignan natin, 969 years. Ang flood ni Noah ay dumating sa panahong eksaktong birthday ni Methuselah ayon sa maraming Bible scholar. Dahil ang unang nakakita ng flood ay hindi si Noah. Ang unang nakakita ng flood, ng judgment upon the earth is no other than the generation of Methuselah o Matusalem. Pero alam natin ang istorya in Genesis chapter 6 verse 1 to 3, nung makita ng Diyos that every wicked and intent of the heart of man ay wickedness. Ano ho ang sabi ho ng Diyos? Noah, ang iyong panahon, tell them, ang generation na ito, after the flood, aabuti na lamang ng 120 years ang kanilang buhay. Sobrang ikli po. Pagka tinignan natin, sobrang ikli. Imagine that. From 969 years, ginawa ng Diyos 120 years. Pero nung ang Diyos ay nakita niya ng mga tao, wala naman talagang utang na loob, ang dami mo nang ginawang kabutihan, pero kinu-question pa rin ng Diyos. Sa panahon ni Moses, si Moses po ang nagsulat ng Awit chapter 90, beginning verse 10 and verse 11, ang sabi ng Diyos kay Moses, "Moses, ang buhay na lang ng tao ay aabuti na lamang ng 70 hanggang 80 singkad. 70 to 80 years old. Sino ho ang nakaabot na sa 70 years old? Congratulations. Kung kayo pinakaabot sa 80, lalong congratulations, sapagkat may bracketing po pala ang buhay ng tao at this point of time in history. Umiigsi ang buhay ng tao ng bawat henerasyon dahil sa kasalanan kanilang ginagawa. Uulitin ko po yon. Umiigsi ang buhay ng tao hindi dahil sa kung anong dahilan, kundi dahil sa kasalanan ng kanilang ginagawa. Kaya hindi ho totoong ang masamang damo ay matagal ang buhay. Ang sabi ng Awit 37, "Huwag kang mabalisa sa taong masama." Awit ho ito ni Bill Ojero, kaya ako kabisado eh. "Huwag kang mabalisa sa taong masama o kainggitan ng kanilang likong gawa, sapagkat katulad mo sila'y malalanta, tulad ng halaman matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin at maninirahan ka na ligtas sa lupain. Sa Diyos mo lang hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan." Amen? Palakpakan natin sandali ang Lord.
Yung masamang damo, hindi ho totoong matagal ang buhay nun. Umiikli ho ang buhay nun. Pakitanong niyo po ang inyong katabi, naniniwala ka ba doon? Baka ho yung iba nagpapataan-taan pa. Delayed obedience. Alam niyo ibig sabihin ng delayed obedience? Alam ng katotohanan, dapat nang sumunod ngayon, pinatatagal pa dahil ang katwiran niya, matagal-tagal pa yata buhay ko. Delikado po yan. Pakisabi ho sa kanan, delikado yan. Huwag ho kayong masyado magpatagal-tagal pa. Baka ho mas marami pang kailangan manggagawa sa lugar na ito. O mga tagapag-aki ng kaluluwa, ibigay niyo na po ang the best ninyo sapagkat minsan lang tayo mabubuhay dito. Ano ang sabi ng 1 Corinthians 15:58? Be steadfast, be immovable, let nothing move you. Give yourselves fully. Everybody say, fully. Give yourselves fully to the work of the Lord. Huwag ka magbibigay ng 50%, 60, 70, but give yourselves fully to the work of the Lord. Why? Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi ho nababaliwala ang paglilingkod po ninyo. Wala hong nalugi na nagbigay ng kanyang buhay sa Diyos. Amen? Ang sabi po ng Exodus 20 verse 5 up to verse, pangalawa po, na observations, God will either bless or curse every generation. Yan ho ang binanggit na Exodus 20 verse 5 to 6. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. Alam natin, God will visit every generation. And hindi lang po yun. Sa observation natin, pag titingnan natin in the Bible, God will either bless or curse every generation. Pwede palang sumpain ng Diyos, pwede palang pagpalain ng Diyos ang bawat henerasyon. Depende. Dahil ang sabi rito ng Diyos, huwag kang yuyuko sa kanila. Pag binasa niyo verse 3 and verse 4, it is about the graven images. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. With your respect po, kung may invited guests po tayo, ang mga visitors. Ito ho ang sinasabi ng banal na kasulatan. You shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God. Kung meron ho palang number 1 siloso sa banal na kasulatan, ang Diyos po yun. Ayaw ng Diyos na may iba kang Diyos. Ayaw ng Diyos na meron kang ibang sinasamba. Ang gusto niya, siya lang. I am a jealous God. Punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation. Ano ang pinagbabatayan ng Diyos para sumpain at pagpalain ang iyong mga anak? Ikaw na magulang. Kapag nakita ng Diyos ang magulang gumagawa ng kasalanan ng kamalian, ang sabi ng Diyos, punishing the children for the sin of the parents. Imagine that. Hindi naman tayo nagkamali. Pero dahil gumawa ng kasalanan ng magulang natin, kasama tayo sa bibigyan ng Diyos ng punishment. Punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me. But church, listen. Kung doon sa magulang na nagkamali, parurusahan ng third and fourth. Pero sa tao namang magmamahal sa Diyos at sumusunod sa Kanya, ang sabi ng Diyos, but listen carefully, church. Punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. Showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. Kaya napakasarap pong maglingkod sa Diyos, mga magulang. Ang unang makikinabang nito ay ang ating mga anak. Alam ko ho kung ba't kayo dumami dito eh. Naging matapat ang maraming parents na umaattend dito. Ang unang pinagpapala ng Diyos ang inyong mga anak. Sa lahat ng mga anak na naririto, gusto ko sabihin sa inyo to, hindi kayo binebless ng Diyos dahil sa inyo. Ang unang dahilan dahil naglingkod ang inyong magulang. Palakpakan ho natin sandali ang Panginoon. Kaya walang anak dapat na parang commercial nagbabayad na ng bills, parang mas mataas pa boses niya sa magulang. Siya nagbabayad ng bills eh. Calling the attention of all the youth. Huwag ho natin gagawin kahit kailan man yan. Gusto kong ulit-ulitin. Ang unang pinagbatayan ng Diyos, ba't ka biniles ngayon? Pinaburan, nakatapos ang pag-aaral. Hindi dahil sa iyo, hindi dahil sa galing mo. Secondary lang yon. Ang unang pinagbatayan ng Diyos dahil naging matapat ang iyong magulang. Pwede bang ang mga kabataan lang muna ang papalakpak sa Diyos para lang po sa kanilang magulang? This is the reality. Pag ang Diyos ay natuwa, pagpapalain up to 1,000 generations. Pero pag nakita ng Diyos na ikaw ay nagkamali, gumagawa ng kasalanan at ayaw mong tumigil, susumpain ng Diyos ang third and fourth
generations. Kaya marami nagtataka, ba't kaya ganun yung nangyari sa buhay namin? Dati naman maganda, pero ba't ngayon hindi na yata? Baka ho pwede nyo i-trace. Baka may mga kasalanang nakatagong hindi na ihingi ng tawad. Observations number 3, God deals with every generation based on their love and obedience. Ina-address ng Diyos ang bawat henerasyon batay sa kanilang pag-ibig at pagsunod. Walang exempted, hindi lang sa magulang, sa lahat ng generations, dinidil ng Diyos ang bawat henerasyon based on their love and obedience. Anong sabi ng Deuteronomy 7 verse 9? Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Ano ang dalawang batayan? Yung mga taong nagmamahal sa Diyos at sumusunod sa Kanyang salita, iyon ang pinagpapala ng ating Panginoon. Amen? Batayan ng Diyos, pag titingnan natin, yung katapatan ng Diyos sa bawat generations, pag nakita niya, He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Kaya masarap maglingkod sa Diyos dahil hindi lang yung panahon natin ang pagpapalain, maging ang susunod na henerasyon ay pagpapalain ng ating Panginoon. Amen? Isa pa nga hong palakpak sa ating Panginoon. In Psalm 190, verse 19, ang Amplified Translation, your faithfulness continues from generation to generation. You have established the earth and it stands securely. Your faithfulness continues from generation to generation. You have established the earth and it stands securely. Napakatapat ng Diyos. Imagine that, wala nang ginawa ang tao kundi sirain ang mundong ating ginagalawan. Nagpapakayaman, hindi lang ho flood control projects ang problema, maging ang kabundukan sinisira ng napakaraming tao. Ang kumukontrol sa tubig sa itaas ng kabundukan ay ang ugat ng puno at ang bedrock. Pero walang ginawa ang marami hong mga kumpanya na ina-aproba naman ng mga nakaupo na kuhanin ang mga bedrock o yung tinatawag po nating mga pag napunta kayo ng Malaysia, kung mayroong pinakamaganda pong tiles doon, galing ho yun ng DRT. Naniniwala ho kayo doon? Yes. Wala hong ang pinakamaganda at pinakamahal na tiles o na marmol ay hindi ho nasa Romblon. Listen carefully, nasa lalawigan ng Bulacan. Para alam niyo po sa history. Malungkot isipin dahil sinisira ng tao. Kaya may baha din po tayo, hindi lang dahil barado kanal. Wala nang pumipigil ng tubig sa kaitaasan. Maging sa Manila, sa Rizal, wala nang pumipigil halos. And God is good. You have established the earth and it stands securely despite ng ganito ginagawa natin. Pero may kabayaran ang lahat ng ating ginagawa. Imagine niyo po kung 1 milyon na magtatapon lang ng balat ng candy. Araw-araw. Kumusta naman ang Pilipinas kung mahal? Ang mahirap pa, si Pastor Michael ho, mainitin ng ulo kapag nasusundan, 4 wheels, na ang ganda-ganda na sasakyan, magbubukas ng salamin, tsaka magpupukol ho ng balat ng Jollibee, ng McDonald's. Nakakahiya po eh. Ang basurahan niya buong mundo. Kakahiya. Tayo mismo sumisira ng sarili nating mundong ginagalawan. You have to keep it. You have to love it. You have to protect it. Dahil naging isa lang ang bansa ho natin. Amen? Pero God is good. He is faithful from generation to generation. Ilang observation po lang yan. Napakatapat ng ating Panginoon. Punta ho ako sa aking simple introduction. Pastor, hindi ka pa pala nagsisimula, kanina ka pa nagsasalita. Wag ko kayong mag-alala, maigsi lang ho ako. Dahil may kasabihan po, blessed are those who speak short or preach short, for they will be invited again. Ang problema, pag humaba ako ngayon, alam ko pong ito na ang huling araw ko dito. Hahabaan ko na po. Dahil baka hindi na tayo magkita, baka sa rapture of the church na tayo magkita. In Matthew 1:17, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Thus, there were 14 generations in all from Abraham to David. 14 from David to the exile to Babylon. And 14 from the exile to the Messiah. So pag binilang natin, 14 times 3, ilan ho yun? Magagaling ho sa math. Kita nyo ho, kaya misa ayaw kayong bigyan ng Diyos ng maraming pagpapala eh. Mahirap bilangin. Ito ho, 14 times 3 lang. Hindi ho ba? Ilan ho? Oh, magagaling ho yung sumagot. 40? 42. Yan, nagkaisa na ho kayo. Okay. Good. Ano ho ang gusto kong bigyan ng diin sa part na ito para maintindihan nyo lang po ang inyong pinakatema. Alam nyo po, napakaganda ho ng team ninyo. Kung titignan sa unang tingin, parang napaka-basic.
But listen, if we will study this verse, it is believed that King David ruled from 1010 BC to 970 BC, and that King David lived for 70 years. Jesus is believed to have been born near 4 BC or before Christ. This means that there may have been just over 1,000 years before King David and Jesus. Almost 1,000 years before King David and Jesus. At dito sa verse na ito, sinum up ang tinatawag na 6 centuries of the Jewish anguish, suffering, oppressions, ang dami nilang pinagdaanan. Sa Matthew, ini-highlights niya ang Babylonian deportation. And if we will study the Bible, tingkay sandali ka, Pastor, konti lang hong pag-aaral, between Malachi and between Matthew, there were 400 years of silence, kung sabihin po ng marami ng mga Bible scholar. Pero actually, hindi naman talaga silence. Why? Kasi pag pumunta ka ng Old Testament, wala naman ng Roman Empire during the time. Babylon. Pero magulat ho tayo, pagpasok natin ng New Testament, parang nag-iba ang senaryo at ang highlight. Bakit pumasok ang Roman Empire na siyang nagahari ngayon sa Israel? Ang ibig sabihin, hindi ibig sabihin ng 400 years of silence ay walang naganap o dark ages ang tawag ho nila dyan. Walang naganap. Napakaraming sufferings na naranasan ng mga Israelita, ng mga Hudyo. Kaya nga sila nangangarap na matupad na sana yung pangako ng Diyos na magmula sa lahi ni David may isang haring isisilang, literal king. Kaya nga alam natin ang istorya, kaya nga hindi sila naniwala kay Jesus until now na siya ang tunay na Messiah. It is because ang inaasahan nilang literal king ay ipinako sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang sabi ng isang magnanakaw, kung ikaw ang tunay na hari ng mga Hudyo, bumaba ka dyan. Iligtas mo sarili mo, iligtas mo din kami. Because yun yung concept, yun yung mindset. Hindi nila naintindihan mauuna ang paghahari ng Panginoon Jesus literally o spiritually bago magkaroon ng tinatawag na literal kingdom. Pero ang alam ho nila, kaya sobra yung kanilang tinatawag na pagkadismaya. Dahil ba't ang inaasahan namin Jesus at Kristo na magliligtas sana sa amin, pati pinapako sa krus ng Kalbaryo. Ito yung magandang makita natin dito para ma-appreciate niyo po ang inyong team. And imagine that, itong 400 years na ito, pag nakita natin, ini-highlights ni Matthew sa chapter 1, yung Babylonian deportation not so much as chronological marker, ang sabi ng mga Bible scholar, but as signpost, signaling a tragic shift in the story of Israel, the end of the Davidic monarchy. Natapos din ang Davidic monarchy. At alam natin ang istorya, to cut the story, dumating ang pagkakataon kahit bumagsak ang Israel, bumagsak ang Jerusalem, alam ho natin hindi na itayo kaagad ang tinatawag na temple. The second temple was broken down. Kaya nag-iintay tayo ng another third temple. But listen carefully, the third temple ay itatayo during the time of the Antichrist. Ang hindi alam ng mga Hudyo, nauna ang tagapagligtas si Kristo. Imagine that hanggang ngayon, hindi na naniniwalang si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay Messiah. Naniniwala silang he is a good teacher, a rabbi. Pero hindi sila naniniwalang siya ang tunay na Messiah. Kaya nga darating ang panahon maloloko ho ang Israel. Sapagkat darating ang panahon magugulo ang mundo. Magkakaroon ng chaos. After the rapture of the church, kung born again ang piloto, babagsak ang eroplano. Kung born again ang tinatawag na driver ng kotse, ng tricycle, ng single na motor, mawawala, magkakaroon ng tinatawag na matinding chaos. Magkakaroon ng matinding aksidente sa himpapawid, sa dagat, maging dito by land. So, magkakaroon ng buong mundo na economic recession. Babagsak ang lahat ng ekonomiya. Kailangan pumasok ang pwedeng magsabing, ako lang ang pwedeng mag-ayos. Dito na papasok ang Antichrist. Maniniwala ang marami, iba ng Israel, na siya ang pwedeng mag-ayos ng sigalot ng mundo, ng mga problema. Doon papasok na ang one currency, the one world government. And after that, without knowing, ito na pala ang Antichrist. Wala na ho tayo sa panahon na yon. Kinuha na tayo ng Diyos. Do you believe that? Pero ba't ko binibigyan ng diin para maunawaan lang po natin na ito po yung kanilang hinaing. Ito yung kadismayahan nila. Ba't hindi nangyari yon? Sapagkat ang iniisip nila ganun. Kaya ang Israel maluloko sa huli, pero babalik din naman sila sa ating Panginoon. 400 of years, the Jews were a nation without control over their own land and a people without their own king.
a son of David sitting on the throne. Kaya pagdating po natin ng bagong tipan, iba na ho ang presentasyon. Si Matthew represents si Jesus as king. Pag the king of the Jews, coming from the line of David. Pero pagdating kay Mark, tingnan niyo po ito, iisang krus ang tiningnan ng apat na ebanghelyo, ng apat na author, pero sa bawat pagtingin nila, iba-iba ang binigyan nila ng diin sapagkat yun ang mensaheng nakuha po nila. Si Matthew represent Jesus as king. Si Mark represent si Jesus as servant. Tagapaglingkod talaga. Si Luke, iba ang representasyon. He is the Son of Man. Pero pagdating sa Book of John, grabe, sinimulan, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. And without Him, nothing has been made that was made. And pagdating ng verse 14, and then the Word became flesh and dwelt among us. This Word, sabi ng verse 18 chapter 1, who is in the bosom of the Father, na siya lang nakakakilala, who is the Father, nananaw dito sa lupa. So parang iba ang presentasyon dyan, grabe. Sinimula niya, magmula doon sa simula, before time began. Pinakita niya si Jesus ay present. Tingin kayo sandali kay Pastor. Hindi niyo ba nakita kung gaano katapat ang Diyos? When the fullness of time came, nang dumating ang takdang oras, sabi ng Galatians 1:14, but when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Tatanungin ko ho kayo, matapat ba ang Diyos? Imagine that sa panahong walang-wala na ang Israel, nagulat ang lahat. Maging si Satanas hindi niya alam, ipinanganak na pala ang isang sanggol na lalaki na totoong maghahari. Ganong katapat ang Diyos. Tinupad niya yung pangako niya. For God so loved the world, bisado ho natin lahat, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have an everlasting life. Matapat ba ang Diyos? Yes. Yung pinangako niya magmula noong una, ginawa niya, inupad po niya. Ito po ang Diyos na pinaglilingkuran ng Jesus, the True Light Church. Amen? Palakpakan ho natin sandali ang Panginoon. Ilang puntos, God's faithfulness through generations. Paano nga ba natin masasabing napakatapat ng Diyos? Number 1, God is a keeping covenant. Ginawa ng Diyos, nangako ang Diyos, isang araw, darating ang hari. Isaiah 7:14, Isaiah chapter 9 verse 6, darating ang isang hari sa line ni David. Ginawa ng Diyos, covenant niya yun eh. Therefore, know that the Lord your God, ang sabi ng Deuteronomy 7 verse 9, balikan natin to. Therefore, know that the Lord your God, He is God. The faithful God who keeps covenant and mercy for 1,000 generations with those who love Him and keep His commandments. Ang Diyos ba ay tumutupad sa kanyang covenant? Yes. Imagine that sabi ng Diyos kay Noah, Noah, pag darating yung panahon na kakapalang ang dilim, huwag kang mag-alala, lagi ko ipapaalala, matapat ako nangako in paraphrase. Makikita mo ang rainbow, patunay lang na hindi ko nang muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Napakatapat po ng Diyos. Kayo ba'y may covenant na ginawa? Hindi kayo naging matapat? Gusto ko sabihin sa inyo, mas matapat po talaga ang Diyos. May covenant ang Diyos sa iglesyang ito. Nakita niyo ho, for almost 26 years, nanatiling nakatayo ang iglesyang ito. Ganun ho katapat ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. Amen? Palakpakan ho natin ang Panginoon. Exodus 20 verse 5 to 6, balikan po natin ito. You shall not bow down to them nor serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations of those who hate me, but showing mercy to thousands, to those who love me and keep my commandments. Ganyan ho katapat ang Diyos. Sabi ho ng Exodus 34, 6 to 7, and the Lord passed there before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering, and abounding in goodness and truth, keeping mercy for thousands. Listen carefully, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, by no means clearing the guilty. Visiting the iniquity of the fathers upon the children and the children's children to the third and the fourth generation. Pinangako niya, sinabi niya gagawin niya. Kaya yun ay blessing, kaya yun ay sumpa, gagawin ng Diyos. Hindi ho tayo nagkapula. Sabi ko nung minsan sa gawain mo ng GIL, Bulacan sa church po natin doon,
Ba't ba tayo natatakot ngayon? Tagal na natin pinag-pray, expose ng Diyos ang korupsyon sa gobyerno. Tagal na natin sumisigaw ang 1.4 billion budget sa flood control budget dapat ma-expose. Ano sabi ng bagong upo ng DPWH si Vince Dizon? 2023 pa sumisigaw na sila. Tayo ho yun. Kung napanood niyo po yung video ng si Brother Eddie, ginabel sa Kongreso. Dahil ayaw niyang tumigil doon sa 1.4 billion dahil lahat madadamay. Ang itinatanong ni Brother Eddie during that time, hindi na ho kami papayag na ang 1.4 billion per day na budget for flood control na hindi naman namin nararamdaman ay itutuloy natin, ta-aproban sa Kongreso. 2023 pa po yan kasabay ng sigaw ni Senator Joel. Tama ho si Secretary Vince Dizon. Tapos ngayon, siya sisiraan nyo. It's okay. Kung ang pag-uusapan ho ay position lang, hindi na sana tayo kikibo. Sabi na ibang mga mayor sa lalawigan ng Bulacan, hindi na namin susuportahan si Senator Joel pag kumandidatong gobernador na lalawigan ng Bulacan. In the first place, wala ho tayong sinasabing kakandidato po siya. But the point is, kung si Senator Joel is after the position, hindi ko muna babanggain itong mga involved na ito, na kongresista o sino man. Tapusin muna natin ang 2028. But we are not after the position. What we are after is for the truth. We are after to address the corruption here in the Philippines. Sige ho, palakpakan natin ang Lord. Dapat ho, maunawaan po natin yan eh. Alam niyo ho kung bakit? Marami ho hindi nakakaintindi niyan. May mga pastor ho ako nakita sa social media, sila pa ho yung tumutuligsa. Sabi ko, Pas, be careful. Hindi niyo po alam ang behind the scene. Hindi niyo po alam ang behind the scene. Kami ho, si Pastor Michael ho ay ilang dekada na hong ako po ang coordinator ni Senator Joel sa lalawigan ng Bulacan. Hindi niyo ho kako alam kung ano sitwasyon behind the scene. Kailanman hindi ho tayo kumagat sa pera. Nung panahong si Joe De Venecia ang Speaker of the House ng Congress, at nagpataas si Joe De Venecia, congressman pa lang si Senator Joel na sa Sibak Party List, nagpataas si Joe De Venecia, sino sa inyo not in favor na i-operate uli at bigyan ng license ang PAGCOR for another 25 years? Taas ho ng kamay si Senator Joel. Recorded ba ito? Taas ho siya ng kamay. Paglingon ho niya, naiyak ho siya. Siya lang ho nakataas ang kamay na hindi pumapayag na muling i-operate ang PAGCOR. Alam niyo po, yun yung time na siya po ay ginawa ng problema na siya daw po ay nagnakaw ng pera ng kabambayan ng PIDAP. Unang tanong ni Pinoy, magkano? 3 million, sabi ng mga nag-aakusa. Nung sumunod na tanong ni Pinoy, 6 million na. O sige, dagdagan niyo na ng 6 million. Alam niyo ba kung sino yung inaakusahan niyo? Pirma lang niya ang iniintay sa PAGCOR. It is almost 50 million. Isang pirma lang. Mahigit. Tapos aakusahan niyo ng 6 million? Oh, sabi ho ni Pinoy during that time, mali kayo. Hindi niyo kilala yung tao. Ang tunay na Kristiyano, hindi ho nabibili ng pera. Kahit anong panahon, kahit anong sitwasyon. Because we are redeemed by the blood of the Lamb. We are purchased by the blood of the Lamb. The church is not for sale. You and I are not for sale. Hindi ho natin ibinebenta ang ating pagiging Kristiyano. Amen? Palakpakan ho natin sandali ang Lord. Mahalaga ho maintindihan natin yan eh. Matapat naman ang Diyos, hindi ka gugutumin. Pakisabi sa katabi mo, hindi ka gugutumin ng Diyos. Ako, lagi ho nagpapaalala eh, na pagka-time ng eleksyon, nakikiusap po ako sa mga kapatirang, makikiusap po ako, wala akong mababalita, ang pipila kung saan-saan, for the sake lang, na ibinibigay nilang, niloloko lang naman tayo. Please, you're not for sale. Huwag kang mag-alala kayo, ibigay ng Diyos yung kaya nila ibigay. Pero yung pipirma ka pa, gagamitin ang pirma mo kung saan-saan. Mga kapatid, hindi ho tayo ipinanganak kahapon. No need to do that. Buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya kang pagpalain ng Diyos sigit pa sa iyong inaasahan. Amen? Palakpakan ho natin sandali ang Lord. Pangalawa po, God is a faithful fulfiller of His word. God's faithfulness through generations. Hindi lang siya nagkikip ng kanyang covenant, bagkus siya mismo tumutupad sa kanyang salita. Sabi ng Jeremiah 1:12 Amplified Translation, Then the Lord said to me, You have seen well, for I am actively watching over my word to fulfill it. Actively watching over my word to fulfill it.
Doon sa The Passion Translation na ginamit, you have seen the vision correctly? Yahweh said, now know this. I constantly watch over my word to fulfill it. God is watching over His word to fulfill it. How many of you na may pinangahawakan kayong pangako ng Diyos, long-standing prayer, gusto ko pong sabihin sa inyo, ang Diyos mismo nagbabalik para gawin ang kanyang ipinangako. Ang Diyos mismo. Hindi ho ang tao ang unang nagbabantay ng pangako ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nagbabantay ng kanyang pangako. He is the fulfiller of His own word. Isang bagay ho, hindi pwedeng gawin ng Diyos sa kasaysayan. Alam niyo po kung ano? Ang maging sinungaling sa kanyang salita. Pag sinabi ng Diyos, just believe, gagawin ho ng Diyos yan. Pag sinabi ng Panginoon. Isaiah 55:10-11, as the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish so that it yields seed for the sower and bread for the eater. So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Ganon din ang salita ko. Kung paano yung nyebe pag bumabagsak sa lupa, hindi ito babalik. Sisipsipin ito ng lupa, hindi ito babalik nang walang nangyari at naganap. Ipepress niya. Iwawater niya ang mga halaman. Kung ano purpose nito? Ang sabi ng Diyos, ako mismo, ang salita ko, hindi babalik sa akin nang hindi natupad ang ninanasa nito. Ang layunin nito. Sabi ng verse 12, you have seen the vision correctly. Sabi ng Diyos, now, the Passion Translation, Jeremiah 1:12 yan. So, ang sabi ng Numbers 23:19, God is not man that He should lie. Everybody say, God is not a man that He should lie. Tingnan nyo yung katabi nyo. Hindi ko sinabi sinungaling sila, pero madalas tao sinungaling. Ba't ang Diyos hindi ho sinungaling? Alam nyo, pinakamahirap gawin ng tao maging totoo. Am I right? Pag nagkamali, hindi kayo umamin. Tingnan nyo hikanat kaliwa nyo. Kaya bang umamin pag nagkamali? Yan ang kahinaan natin eh. Hindi natin kayang umamin pag nagkakamali tayo. Sa loob ng church, paalala ko to sa lahat ng workers and leaders, pag kinokorek tayo, pakorek ho tayo. Huwag ho kayong mag-alala. Lagi ko sinasabi sa mga manggagawa, hindi ho para sa atin yon. Para sa inyo po yon. Walang ibang unang magmamahal sa inyo kundi ang leadership na kinabibilangan nyo. Ulitin ko po yon. Walang unang magmamahal sa inyo kundi ang leadership na kinabibilangan nyo. Ang correction ay pagmamahal, hindi po yan pagbabagsak ng buhay ng isang tao. Pag nadisiplina ka, just across the process, don't worry. The purpose of disciplinary action is restoration. Because the leadership wants for you to be restored. Gusto niya, mabalik ka doon sa dati mong paglilingkod, pero hindi para ikaw ay ibagsak. So ano ang point? Sometimes, mahirap pong magtiwala, pero church, kung ang Diyos mismo nagsasalita, hindi siya kagaya ng tao na sinungaling. He is not like a man that he should lie or a son of man that he should change his mind. Has he said, and will he not do it? Or has he spoken, and will he not fulfill it? Ang sabi ng English Standard Version. Numbers 23, verse 19. Kaya ang isang Kristiyano, ang isang mananampalataya, mahalagang may tanim ka ng salita ng Diyos. Nung ako'y bagong mananampalataya, ang sabi ng aking father of faith, sabi niya, Michael, kung gusto mong umunlad ang iyong buhay spiritual, turuan mo din, disiplinahin mo yung sarili mo. Bata pa lang ako nun. Actually, mahirap po ang naging buhay ko kasi napasok ko sa ministry. Tanongin niyo po ako ng edad. At the age of 16 years old, ako po yung naging assistant town pastor ng GIL San Ildefonso. And at the age of 17, tayo po yung naging pastor ng GIL San Miguel. Napakabata ho masyado. Mahirap din ho pala ang batang napasok sa loob ng ministeryo. Sabi ng aking father of faith, ganito gawin mo, turuan mo yung sarili mo, i-train mo, disiplinahin mo. Dapat yung word of God, hindi mo lang binabasa, mine-memorize mo din because time will come pagtanda mo, hindi ka na makapag-memorize. Tama naman ho. Sino ho rito ang may edad ng kaya pang mag-memorize? Pakitaas ang kamay. Tumatalbog na lang minsan, di ba? Kasi nga, ang dami ng laman. Sabi ng teacher ko sa Pilipino nung college, Michael, kapag nakita mo akong gumagano na habang nagtuturo, ibig sabihin, masakit na ulo ko kasi ang dami ng laman. Tatalbog na lang yung iba. Totoo naman ho. Kaya hanggat bata, dapat
Tinuturuan. Kaya ako, ang ginawa ko ho, at the age of 14, nagkabisado ka agad ako ng talata. 18 verses, English. Tinapatan ko ng 80 verses, Tagalog. 80 na English, 80 Tagalog. Pinilit ko ho yung gawin. Kasi kailangan ko i-train yung sarili ko. Why? Ito ho, natutunan natin kay Brother Eddie. Kung ikaw ay may pangangailangan sa Diyos, dapat meron kang katapat na pangakong ipinangako niya yon. Sinabi niya sa kanyang salita. Dapat kaya mong angkinin yung salita niya. Pero kung wala kang tinatayo ang Word of God, ano ang angkinin mong pangako ng Diyos? So mahalaga po ang salita ng Diyos. Amen? Heaven and earth will pass away, but His Word will never pass away. Yung sabi ng Matthew 24 verse 35. So mahalaga ang tinatawag na salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na siya mismo ay gumagawa, tinutupad niya, yun ding salita na yun na magtuturo sa atin paano tayo lalalim sa ating buhay pananampalataya. Sapagat ang maglingkod sa Diyos is not so easy. Hindi ho ito madali. Pag wala kang pinangahawang salita ng Diyos, ni umalad ang pananampalataya mo, bansot ka, babagsak ka pagdating ng matitinding pagsubok. Natatandaan nyo, Matthew chapter 7, verse 24 up to verse 27. Dalawang uri ng taong nagtayo ng kanyang pundasyon. Alam ho natin lahat yan. Pero ipaalala ko po, ang isa ay nagtayo ng pundasyon sa ibabaw ng buhanginan. Dumating ang unos, dumating ang bagyo, ang malakas na hangin, bumagsak ang pundasyon na nakatayo sa ibabaw ng buhanginan. Sapagkat siya'y nakinig, pero hindi nagsagawa ng kanyang napakinggan. Pero ang isang taong nagtayo ng kanyang pundasyon sa ibabaw ng bato, the same wind, the same flood, the same storms ang dumating. Both the same. Pero tumagal ang pundasyon. Why? Sapagkat siya nakinig at nagsagawa ng salitang kanyang napakinggan. Tama ang James 1:22. We're not only a hearers, but we are a doers of the word. Tayo po'y hindi lang tagapakinig ng salita ng Diyos, kung hindi tagapagsagawa. Ba't mahalaga i-practice ang Word of God? Kasi ho, doon umuusbong at doon lumalago ang ating pananampalataya. Di ba Romans 10:17 na sabi, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. How much more kung nag-aaral ka pa, pinakikinggan mo ang the Rhema Word of God. Pinakikinggan mo ang tinig ng Holy Spirit through God's Word. Lalong mag-i-increase ang faith mo. Lalong tatagal ang pananampalataya mo. Lalo kang titibay. Ano ang sabi ng Hebrews 11 verse 6? Those who cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Because it is impossible to please God without faith. And it is also impossible to finish the race without faith. How can you finish the race? The race that was set before you. Kung wala ka namang pananampalataya, hindi ho madali yun. From faith to faith, sabi na Romans 1:17, nagsimula ka sa pananampalataya, dapat magtatapos ka sa pananampalataya. Kung ang pananampalataya may bagsak, ikaw mismo hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Ilan ho sa atin dito nagtuturo ng Word of God? Hindi ko alam kung ano tawag sa inyo, pastora, ng mga small groups ninyo. Ilan ho sa atin yung nagli-lead, nagsishare ng Word of God, humahawak ng gawain sa mga barangay, pero ikaw mismo na nagtuturo, hindi mo kayang panampalatayanan yung tinuturo mo. Kunin natin yung prinsipyo ni Ezra. Doon sa Ezra chapter 7 verse 10, anong prinsipyo ni Ezra? Ezra set his heart to study the word. That is the first one. Pinapag-aralan mabuti ni Ezra as scribe ang salita ng Diyos. Pag sinabing scribe, kaya mong isalin ang law by means of this. Not on the written one. Kaya mong isalin, memorya mo. Ganong kagagaling ang scribe ng Old Testament. Mga Pariseo. So, sabi ng Ezra chapter 7 verse 10, that is the principles. Ezra set his heart to study the word and observe it. Siya mismo ang unang gumagawa. Siya mismo unang nag-a-apply. And after that, he teach to Israel. Pagkatapos, at saka pa lang niya ituturo sa Israel. Kung merong una kasing tinuturuan ng Diyos, yung nagbabasa, hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, at hindi ka nagpe-prepare ng teaching para lang ituro sa iba. Yung mensaheng tinanggap mo, ikaw ang unang dapat nakinabang doon. Andyan pa ho ba tayo? Pakisabi ho sa kanan, dapat ikaw ang unang nakikinabang. Hindi ka nagde-devotion dahil gusto mong komprontahin yung kumari mo. Naghahanap ka ng eksaktong verse. Ang dami ng utang nito, pastor eh. No? Kailangan makatikim ito ng isang talatang matindi. Kasi ang dami ng utang nito eh. Tapos natapat ka pang taga-kamay ka sa labas. Yung tuloy may utang, ayaw dumaan sa'yo.
Nung dumaan naman sa'yo, pinigaan mo pa kamay, parang sinasabi mo, Sister, time na para magbayad ka. Kaya yung ibang din na bumabalik ng church. Kasi nga ho, napapahiya. No? Alam niyo po, tayo ang unang tinuturuan ng salita ng Diyos, hindi ho ibang tao. Kami ho, pastor, alam ho ni Pastor Rhea yan, pag kami nag-aaral po ng salita ng Diyos, kami ho unang tinuturuan ng Diyos. Pero kung ang ginagawa mong pag-aaral, ay para lang ituro sa iba, kapatid, mali ang prinsipyo. Mali ang underlying principles. Dapat ikaw unang mag-observe, ikaw unang mag-apply. Application of God's Word is more important than teaching His Word. Mahalaga po yung ikaw mismo gumagawa eh. So mahalaga pala ang pagsasagawa ng salita ng Diyos dahil ang Diyos mismo matapat sa Kanyang salita. So kung meron ka ngayong pinangahawakang salita ng Diyos, kaya mo ngayong i-digest yun. Kaya mo ngayong panghawakan yun. Yung Rhema Word of God, kaya mong panampalatayanan. Ay ang sarap kaya nung ikaw mismo naniniwala sa Diyos mong itinuturo. Amen? Totoo po yun. Minsan hinabanggit ko, paano maniniwala ang pamilya natin kung tayo mismo din naman natin ina-apply yung salitang ating natututunan? How can they believe? How? Paano sila maniniwala? Tayo mismo duda. Alam niyo ho, kung merong pinakamasarap paniwalaan at panghawakan, ay ang salita ho ng ating Panginoon. Sabi ng Psalm 107 verse 20, God sent His word and healed them and delivered them from their destruction. Sinusugo pa lang ng Diyos ang kanyang salita, gumagawa na ng himala eh. Ipinapadala pa lang niya. How much more yung ia-apply mo pa? Amen? Isinusugo pa lang ng Diyos ang kanyang salita, gumagawa na ang Diyos ng himala. I believe this morning, may ginagawa na pong himala ang Diyos sa buhay po ninyo. Amen? Palakpakan ho natin ang Diyos, mas malakas. Pangatlo po, God's faithfulness through generations. God is faithful in the everyday battles of life. Everybody say, every battles of life. Everyday battles of life. Naniniwala ho ba kayo dyan? Na sa lahat ng battles ng buhay po ninyo, ang Diyos po ay matapat. Pansinin niyo po ang 1 Corinthians 10:13. Madalas niyo hong kabisado to, pero na-digest niyo po ba ang word na ito? No trial has overtaken you that is not faced by others. And God is faithful. He will not let you let you be tried beyond what you are able to bear. Sabi ng New English Translation. But with the trial will also provide a way out so that you may be able to endure it. Doon po sa The Passion, ganito po ang ginamit. We all experience times of testing. Tama naman po. Sino rito ang hindi dumadaan sa testing? Siguro lahat. Amen? Lahat nakakaranas, which is normal. So, pakisabi sa kanan mo, normal yan. Kung ayaw niyo ho ng testing, umuwi na ho kayo kay Lord. Kasi nasa lupa pa ho tayo. Normal po yan. Normal for every human being. But God will be faithful to you. He will screen and filter the severity. Gusto ko po yung word ng The Passion Translation. He will, sabi po niya dito, He will screen and filter the severity. Titingnan ng Diyos, gaano ba kabigat yung ibibigay ng Diyos sa'yo, papahintulutan niya? Gaano ba kabigat yon? Yung nature nito. Yung kalikasan ng pagsubok na darating sa'yo. And even yung timing. Alam ng Diyos yun. Minsan ang iniisip natin, ba't ngayon pa dumating ito? Tingin kayo sandali kay Pastor Michael. Hindi ho nagkataong ngayon dumating yon. Alam ng Diyos ang timing. Wow. God is faithful. Ayaw lang natin minsan magtiwala eh. Pero alam ng Diyos ang timing, kaya mo yung kapatid. Alam ng Diyos kung kailan niya ipapasa ang bola sa'yo. Amen? Alam ng Diyos ang timing. Every detail of your life, alam ng Diyos. In fact, if you will read Psalm 139, beginning verse 13, 14, 15, 16, makikita niyo po doon, lahat ng mangyayari sa inyo bago pa dumating, recorded na in the book of God. Lahat ng mangyayari, alam na ng Diyos. So alam ng Diyos, even the timing. Napakabuti ho ng Diyos, Even the timing, kaya sabi ni Solomon, in His time, He will make all things beautiful in His time. Sabi ho ng verse 11. Sabi ho ng verse 1, there is time for everything. Alam ng Diyos lahat. There is a time for everything under heaven. Alam ng Diyos ang lahat.
He will screen and filter the severity, nature, and timing of every test or trial you face that you can bear it. And each test is an opportunity. Everybody say, opportunity. Ano ho kasunod? To trust Him more. Ang sarap po, no? Yung trial na yon, opportunity mo pa pala yon para lalong magtiwala sa Diyos. Tama po ang sinabi ng Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Sabi ho ng verse 6, in all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Pero pag binasa niyo po ang The Living Bible Translation ng verse 6, put God first. In everything you do, put God first. Ganun lang kasimple. Lahat ng gagawin mo, magtiwala ka sa Diyos. Ang sabi ho ng ng Jeremiah 17, verse 7 and verse 8, yung tao na nagtitiwala sa Diyos, napakamapalad. Sapagkat ang katulad niya at ang kagaya niya ay tulad ng punong natanim sa tabi ng batisan. Sariwa ang dahon, lagi na mumunga sa kapanahunan, ano man ang gawin ay tiyak na magtatagumpay. Inulit yan ng Psalm 1 verse 3. Sabi ho ng verse 1, mapalad ang taong hindi naaakay niyong masasama upang sundan nila ang kanilang payo at maling halimbawa. Mapalad ang taong hindi sumasama sa mga taong laging adhikay, pagtawanan lamang at hamakamakin ng Diyos na dakila. Bagkos ang kanyang kaligayahan sa kanyang puso ay dilidilihin ang salita ng Diyos araw at gabi upang matupad niya in paraphrase ang lahat na nakasulat ng kagaya ng sinabi ng Joshua chapter 1 verse 8. Ano ang sabi ng verse 3? Kaya naman ang katulad niya ay puno na natanim sa tabi ng batisan, sariwa ang dahon, lagi namumunga sa kapanahunan, ano man ang kanyang gawin, tiyak na magtatagumpay. Amen? Palakpakan natin sandali ang Diyos. Ang sarap magtiwala sa Panginoon. Alam ng Diyos sa mga testing and trials na meron po kayo. For along with every trial, God has provided for you a way of escape that will bring you out of it victoriously. Alam din ng Diyos ano gagawin niya para magtagumpay ka doon. Sabi ng 1 Thessalonians 3:1-4 ng The Living Bible, finally, when I could stand it no longer, sabi ni Paul, I decided to stay alone in Athens. Ang sabi po niya in chapter 2-3, and send Timothy, our brother and fellow worker, God's minister, to visit you to strengthen your faith and encourage you and to keep you from becoming faint-hearted in all the troubles you were going through. The Living Bible. Ano ang sunod? But of course, you know that such troubles are a part of God's plan. Everybody say, such troubles are a part of God's plan for us Christians. So, ang trouble, hindi ho natin dapat katakutan. Part pala yan ng God's plan. But, tingkay sandali. May tatlong klase ng troubles. Ang unang troubles galing sa kaaway. Gumugulo buhay mo because ito ang trabaho ng kaaway. Sabi ng John 10, verse 10, letter A, the thief cometh, but to steal, to kill, and to destroy. But the second trouble is, yung trouble na inalo ng Diyos. Like, yung pahintulot ng Diyos kay Satan in the life of Job. Mabigat ko ang trouble ay pangatlo at doon ka nakalagay. The invited trouble. Kung ang trouble na kinalalagyan mo ay hindi dahil sa pagsunod sa Diyos, kaya ka nahihirapan, kundi dahil ikaw mismo ang may ginagawang kalokohan, kapatid, mabigat na trouble yan. Paalala po. Pero kung ang trouble na pinagdadaanan natin, pinahintulutan ng Diyos, that's part ng kanyang plano, patitibayin tayo ng Diyos doon. Ano ang sabi ng asawa ni Job? Ikaw ba, hindi mo ba susumpain ng Diyos mo? Namatay na lahat ng anak natin, lahat ng ari-arian natin na wala. May sugat ka pa ngayon from head to foot. Curse your God. Anong sagot ni Job? Bakit? Mabuting bagay lang ba pwedeng tanggapin natin sa Diyos? No. Pinuri pa rin ni Job ang Diyos. Kaya ang Diyos napahanga ni Job eh. Napatunayan ng Diyos sa harapan ni Satanas, totoo ang lingkod ko, hindi siya peke. Kaya ho kayang magtagumpay ng Diyos sa buhay nyo at ipagmalaki kayo ng Diyos? Amen po ba? Yun ho nasa likuran. Amen po ba? Amen. Ang sabi ng 2 Thessalonians 3:3, but the Lord is faithful and He will strengthen you and protect you from the evil one. Pangapat po, God is faithful in dealing our adequacy. Lahat ng kakulangan natin, matapat ang Diyos. Pastor, very basic. 1 John 1, verse 9, King James Version. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Matapat po ba ang Diyos? Imagine that. Allahong perpekto sa atin, lahat may kahinaan, lahat nagkakamalit, nagkakasala. But every time na tayo dudulog sa Diyos,
matapat ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. Lagi hong may second chance. Everybody say, second chance. Tingnan niyo po, saan matapat ang Diyos? In weakness. Sabi ng 1 John 3:6 King James Version, whosoever abideth in him sinneth not. Whosoever sinneth hath not seen him, neither known him. Hindi ibig sabihin pinatatawad naman tayo ng Diyos, sasamantalahin natin yung pagpapatawad. Sapagkat ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kagaya nung mga nauna referring to Satan na sa simula pa lang ay nagkasala na. Pero tingnan niyo po ang King James Version ng verse 9. Whosoever, verse 3, whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. Tingnan mo isang dali. Ang ibig na sabihin, pag ikay pinatawag ng Diyos, ang ibig sabihin nun, yung faithfulness ng Diyos, ini-enable ka to overcome sin. Not to commit sin again and again. Andyan pa ba tayo? Malinaw po yun sa banal ng kasulatan. Ang sabi ng 2 Timothy 2:13, if we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Matapat ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. In everyday need, tama po, Hebrews 13:5-6, the Passion, don't be obsessed with money, but live content with what you have. For you always have God's presence. For hasn't He promised you, I will never leave you, and I will not loosen my grip on your life? So we can say with great confidence, I know the Lord is for me, and I will never be afraid of what people may do to me. Alam niyo po ang context ng Hebrews 13:5, na lagi natin binabanggit, God will never leave me nor forsake me. It is not about yung everyday life na lagi ka sinasama ng Diyos whatsoever. Actually, the context is about money. It is about money. Yun ang kahinaan ng tao pagdating sa pera. Yun ang kahinaan ng tao, lalo na pagka ganito mag-anniversary. Kami uso sa amin ng contribution, pastora. Pero minsan naging maramo tayo. Kahinaan kasi natin ng pera. Kahinaan natin ang magbigay at maging generous. Nakalimutan ho natin ang pangako ng Diyos. I will never leave you, nor forsake you. Ang promise na yun, it is about money. Kung ang pinanghahawakan mo pangako yung presence of God, kunin niyo po ang Deuteronomy 31 verse 6 on Joshua chapter 1 verse 5. Ang sabi ng Diyos kay Joshua, Joshua, no man shall be able to stand up against you as I was with Moses. I will never leave you, nor forsake you. Hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. In everyday life, for assuredly, ang sabi ng Mark 11:23-24, I say to you, whoever says to this mountain, be removed, and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Therefore, I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them. May kailangan kayo? Just pray and believe. Just pray and believe. Anong sabi ni David? I have been young and now I'm old. Yet I have not seen the righteous forsaken. Sa NIV, I have never seen the righteous forsaken, nor his descendants begging bread. Nagkulang po ba ang Diyos? Hindi po. Ito ho ang pangako ng Diyos sa atin. Bago lang ho ako mag-end, daanan ko lang sandali mabilis ang ating key takeaways. God's faithfulness is not limited to one generation. Always remember that. It extends to countless generations, showing His enduring love and commitment. Pangalawa po, God is faithful in providing a way out in trials, forgiving our sins and meeting our needs, demonstrating His enduring love and faithfulness to His people. At pangatlo po, God's faithfulness is demonstrated through His fulfillment of promises. Alam ko ho, marami tayong pinagdadaanan sa buhay. No one is exempted. Kahit ho kami. Lahat tayo maraming pinagdadaanan sa buhay. Pero alam niyo po bang matapatan Diyos sa mga panahon nagkukulang tayo? At maging sa kakulangan ng buhay po natin. Kaya ang sabi ng Diyos kay Moses, Moses, tell them to the Israelites, at gusto kong sabihin sa iyo, I will fight for your battle. No need for you to be afraid. Sabi ng Exodus 14:14, I will fight for your battle. Church, pakisabi ko sa kanan, I will fight for your battle, God says. Sa kaliwa po, same. Di po ba? Kaya ho tayo matatag kasi alam natin kasama natin ang Diyos lumalaban. Hindi naman ho tayo ang nasa unahan Romans 8:28, if we will study the context, ang Diyos mismo isinasama lang tayo. Pero ang totoo, siya mismo ang nasa unahan. All things work together for good to those who love God, to those who called according to His purpose. Pero ang ibig sabihin nun, isinasama ka ng Diyos, hindi ikaw ang totoong pinalalaban ng Diyos in the first place.
Ang battle na meron tayo, battle ng Diyos. Amen? Ang battle na meron ng Jesus, the True Light Church, battle ng Diyos. Kaya nga ang sino man lumaban sa Kristiyano at sa church, kalaban ng Diyos. Battle ho ng Panginoon yan. Kaya ho lagi nating ipinagdidiinan na sa panahong tayo maraming laban, don't worry church, ang pangako ng Diyos, I will fight for you. Do you remember the song? Kasi mahalaga ho ito maintindihan natin. Just a reminder to each and every one of us. Kaya ho masarap paglingkuran ng Lord dahil hindi tayo iniiwanan ng Diyos sa lahat ng laban ng buhay. Sa lahat ng laban ng buhay. Hindi ko po alam kung nabalitaan niyo po ang mga nangyari sa buhay namin. Year 2019 nang kami ho ay maaksidente sa isang aksidenteng ang hirap hong isipin paano kami nakaligtas. Total wreck ho ang aking ang aking Honda City. The special edition ng Honda. Total wreck, sinampahan ng 10-wheeler truck. Sabi ng pulis pulilan, Pastor, wala kami inatinang aksidenteng ganito na walang patay. Kung walang patay, dapat may injured. Total wreck po ang aking Honda City. Kasama ko pa ho ang anak ko sa unahan. Ako ho ay pagod. Galing ng service, Pastora. Sabi ko sa finance, pagod na ho ako, pwede ho bang mauna na kami umuwi? Hindi na ho kami kakain. Uwi ho kami. Doon ho nangyari ang aksidente. Sabi ng anak ko, Daddy, parang 5 segundo lang, yumuko ako, binuksan ko lang yung radyo ng kotse para lang baka nga antok ka. Ako naman ho, nilihisan ko lang yung nakatukod na poste ng Meralco dahil ginagawa. Sabi ho ng truck driver, akala ko ho kasi, babalik kayo sa linya nyo nung kayo umiwas doon. Ako naman, ang akala ko, gising ako. Alam ko, wala akong kasalubong. Dire-diretso ako, gabi po yun. Pag-angat ho ng ulo ng anak ko, sumisigaw na siya. Daddy, 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 Daddy! Sabi ho niyang ganun. Ako'y parang naalimpungatan na makita ko ho, mukha ng 10-wheeler truck. Kahit paano gawin kong ikot na manubela, hindi ko na ho magawa. Sa isipan ko, isa lang nabanggit ko, Jesus. At ang sabi ko ng pulis ng pulilan, Pastor, walang makapaniwala sa aksidente niyo. Walang injured, wala rin patay. Pwede ho bang palakpakan natin ang Diyos? Recorded in the history ng PNP Pulilan, sila mismo nagsasabi, wala ho kaming ganitong nakita. Gaano katapat ang Diyos niyo? Meron ho ba kayong battles in life? May laban ho ba kayo financially? Isang gabi ho ay si wife ay na-discover na meron CKD. Pero nang malaman ng CKD niya, it is about stage 4. Noong time ho na yon ay zero balance kami at wala ho akong may isip paano gagawin. Kasi sabi ng doktor, kailangan nyo bilhin natin ito, ganito. Then, prepare for the worst. Hawak ko na po yung cellphone ko. Gusto ko na akong tumawag, Pastora, para humingi ng tulong. Dahil asawa involved. Pero sabi ng Lord, ibaba mo. Dahil hindi ugali ng pastor na magsabi sa miyembro. Binaba ko yung cellphone ko, wala akong magawa. Nung gabi ho na yun, umiyak ako sa Lord. Pero nung gabi din na yun, may nag-message from America, 20 years na wala akong communication sa amin. Ang sabi ho niya, anak, tawag ko niya sa akin anak dahil ninang at ninong ko sila sa kasal. May problema ka ba? Yun ho yung message niya sa, di ako makasagot. Then sabi niya, kasi hindi kami pinatulog ng ninong mo kagabi. Ang sabi ng Diyos, bigyan ka doon namin ng ganitong amount. Oh, parang dinako ang puso ko. Ama ho ang Diyos. No need to call another man or another person or another help. Our eyes are on you, Lord. Anong sabi ng Psalm 121? I look my eyes to the hills. Where is my help comes from? My help comes from the living God, the maker of the heavens and the earth.